Personal at walang basbas mula sa palasyo ang ginawang pagsasampa ng reklamo ni Criminal Investigation and Direction Group Director Police Major General Nicolas Torre III kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang press briefing nitong Martes, sinabi ni Torre na umakto sila sa sariling kakayahan base sa kanilang kapangyarihan sa ginawang pagsampa ng kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Paliwanag pa ni Torre na bagamat itinuring ng ilan na biro lang ang sinabi ni Digong sa gagawing pagpapaslang sa 15 senador, posible kasing makahikayat ito ng negatibong aksyon mula sa kanyang mga taga-suporta. Pure law enforcement lang ang kanilang ginawa dahil nakakita sila ng violation. Dagdag pa ng opisyal, hindi na rin umano nila kailangan pang may lumapit sa kanila na senador para gawin ito. Samantala, sinabi naman ni Torre na dapat mapanagot si Duterte sa kanyang mga sinabi at inihalimbawa pa nito ang war on drugs kung saan marami ang napaslang at sinabi ni Duterte na siya ang mananagot pero sa huli ay naiwan sa kaso ang mga pulis. Mukhang naging matapang ang hakbang ng CIDG sa pagsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Duterte. Lalo na't madalas na napagbibigyang laya ang mga ganitong pahayag niya noong nakaraang administrasyon. Ang tanong ngayon ay kung paano ito tatanggapin ng publiko, lalo na ng kanyang mga taga-suporta. Sa iyong pananaw, dapat bang panagutin si Duterte para sa kanyang pahayag o isa lang itong overreaction mula sa mga otoridad? Ang balitang ito ay isang makabuluhang kaganapan sa larangan ng politika at pagpapatupad ng batas sa Pilipinas. Ipinakita nito na kahit ang isang dating Pangulo ay maaaring masampahan ng kaso kung may nakikitang paglabag sa batas. Isang indikasyon na maaaring gumagana ang rule of law sa bansa. Gayunpaman, may ilang mahahalagang aspekto na dapat isaalang-alang. Una, legalidad ng reklamo. Bagamat sinabi ng CIDG na ito ay isang hakbang na base sa kanilang mandato, tiyak na may mga magtatanong kung may sapat bang basihan ang reklamo o kung ito ba ay isa lamang pagpapakita ng pagiging mahigpit laban kay Duterte. Pangalawa, epekto sa politika. Kilala si Duterte sa kanyang matapang at minsan mapanuktong pananalita, ngunit bihira siyang napapanagot sa kanyang mga sinabi. Ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng pagkakahati sa opinyon ng politiko. May mga matutuwa dahil may mapanagutan ang isang leader. Habang ang iba naman ay maaaring makita ito bilang isang hakbang ng kasalukuyang administrasyon upang pahinain ang kanyang impluensya. Pangatlo, posibleng reaksyon ng kanyang mga taga-suporta. Tulad ng nabanggit sa ulat, may posibilidad na ang kanyang pahayag ay makahikayat ng negatibong aksyon mula sa kanyang mga taga-suporta. Sa pagsampa ng reklamo laban sa kanya, maaari lalo lamang itong magpagalit sa mga taga-suporta ni Duterte na maaring makalikhan ng tensyon sa politika. Pang-apat, impormasyon mula sa palasyo. Dahil walang basbas mula sa Malacanang, maaring ipakita nito na ang kasalukuyang administrasyon ay hindi direktang nakialam o maaring gusto nilang panatiliin ang kanilang distensya upang hindi maapektuhan ang kanilang imahe. Sa kabuuan, ito ay isang balita na maaring magkaroon ng malawakang epekto sa larangan ng batas, politika o opinyon ng publiko. Ang magiging susunod na hakbang ng CIDG, ng kampo ni Duterte at ng gobyerno ay tiyak na susubaybayan ng marami. Bukod sa mga nabanggit sa ulat, may ilang mahahalagang anggulo na maaring idagdag upang higit pang maunawaan ang kahalagahan ng isyong ito. Una nito,
constitutional at legal na implication. Isa itong test case kung hanggang saan ang saklaw ng pananagutan ng isang dating Pangulo para sa kanyang mga pahayag, lalo na kung ito ay maaring ituring na banta sa buhay ng mga opisyal ng gobyerno. Maari rin itong magbukas ng diskusyon kung paano dapat tratuhin ang mga pahayag ng mga politiko, kung ito ba ay bahagi lamang ng politikal na retorika o dapat talagang isaalang-alang bilang seryosong banta. Pangalawa, epekto sa imahe ng CIDG at PNP. Ipinakita ng CIDG ang kanilang determinasyon na ipatupad ang batas ng patas kahit na laban sa isang dating Pangulo. Ngunit may posibilidad ding makita ito ng iba bilang isang hakbang na may halong politika, lalo na kung walang magiging malinaw na resolusyon sa kaso. Pangatlo, posibleng epekto sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pag-aksyon ng CIDG ay maaring magkaroon ng epekto sa relasyon ng kasalukuyang administrasyon sa kampo ni Duterte, lalo na't kilala silang dating magkaalyado. Maaari rin itong makaapekto sa political landscape sa 2025 midterm election at 2028 presidential election, lalo na kung magiging mas aktibo si Duterte sa oposisyon. Pang-apat, reaksyon ng Senado at ibang opisyal. Sa kabila ng pahayag ng CIDG na hindi na nila kailangan ng reklamo mula sa mga senador, mahalagang bantayan kung paano tanggapin ito ng mga mambabatas, kung sila ba ay susuporta sa aksyon ng CIDG o ipagtanggol ang dating Pangulo. Sa kabuuan, ang kasong ito ay isang makasaysayang hakbang sa pagpapatupad ng batas at maaaring magtakda ng president para sa kabuuan, ang kasong ito ay isang makasaysayang hakbang sa pagpapatupad ng batas at maaaring matakda ng president para sa pananagutan ng mga pampublikong opisyal sa kanilang mga salita at kilos kahit na matapos ang kanilang termino.